Puta naman, oh. Ba nangyari nito eh? Kabago-bago. Bakit ang kaganyan? Pinaka-depressed na section, sir. Puta na dapat na. EDSA rehabilitation ni Bongbong Marcos. Minura ng kanyang asong si Vince D. Sonia Awards. Parang minura lang po ninyo ang inyong mga sarili niyan. Minura nyo ang inyong among nakatabingi ang panga. Ang inom-inom, milyon-milyon o bilyon ang pondo dyan sa EDSA rehabilitation na hinayupak na asfalto, tuklap agad. At ito, pag-usapan rin po natin yung mga loyalistang tangat, mga dilawang tangingot. Kain suka. Lumabas na ang unit team ng mga animal. Ayan oh. Baki at si Chris Aquino. Marcos at Aquino. Saan nagpwersa ng ang mga animal? Laban sa mga Duterte. Hindi pa rin kayo uubra. At pag-usapan rin po natin, kaunti lang, excuse me po, yung impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte ay kansilado po ngayong araw dahil sa kaliwat kanang pagbaha, bunga ng flood control na ghost ni Bangag. Magre-resume po sila bukas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So unahin na po natin yung tungkol muna sa impeachment trial. Naglabas po ng advisory ang Senate of the Malacanang Palace na suspendido po ang impeachment trial ngayong araw. Dahil nga natakot ang mga buhaya sa baha. Ang inumin ninyo. Ito, basahin po natin ang advisory. Advisory, work from home. Ang inumin mo, Win Gatchalian, work from home. Lumusob kayo. Samantala mga ordinaryong Pilipino lumusob na. Nasaan ka na Bindalo Erwin Tolpok. In view of Memorandum Circular number 123 issued on August 9, 2026 by the Office of the President and in view of the projected heavy rainfall due to the southwest monsoon, Senate President Sherwin T. Gatchalian is allowing all Senate officials and employees to work from home today, Monday, August 10, 2026. The impeachment trial and plenary session of the Senate today are canceled and shall resume tomorrow, Tuesday, August 11, 2026. Inumin, natakot yung mga buhaya. Ba't kayo takot? Meron bang ba sa Senado? Wala naman yatang ba? Dapat tinuloy nyo yung impeachment para magkaalaman, anak ng kagwang. Kung ayaw nyo nang ituloy yan, huwag nyo nang ituloy habang buhay. Lugi naman tayo dyan sa impeachment na yan. Magkano na lugi natin yan? Milyon-milyon na I think mga 300 million na yung lugi natin dahil sa kawalang hiyaan na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara. Si Inday Sara tumutulong na po sa mga nabahaan. Kayo, tumulong ba kayo? Mga buhaya dyan sa Senado, Ping Lacson, Tuta Soto, Bindalo, Erwin Tulfok, yung mga mayayabang. Yan na nga po, hindi po tuloy ang impeachment trial ngayong araw dahil natakot ang mga buhaya sa baha. At update muna tayo sa baha. Grabe sa Cavite. Kawawa yung mga tao doon. Narito. Abot hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay sa Cavite dahil sa epekto pa rin ng habagat. Para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol de Asa. Kapitana, kamusta na ang sitwasyon dyan? Yes, Angela, ilang barangay sa Cavite na apektuhan ng matinding pagbaha dahil sa habagat.
Dito nga, Angela, sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite ay abot hanggang dibdib ang tubig baha. Dakong alauna hanggang alas 5 ng umaga nitong araw ng linggo. Agad naman inilikas ng Barangay Gahak ang mga apektadong residente at tinatayang mayroon tayong 75 families o 207 na individual ang kanilang nailikas. Kasalukuyan na ngayon nasa evacuation center ang mga apektadong residente dito sa Gahak Marulas Elementary School sa Kawit, Cavite. Agad naman nakapag-supply ng sapat na tubig at pagkain ang ating lokal na gobyerno ng Kawit, Cavite. At kanina, Angela, sa ating paglusong ay ang tubig baha para sa update natin ay hanggang binti na lamang. At ayon nga dito sa ating nakausap dito sa barangay ay dumadaloy naman na daw ang tubig baha sa ilog. At meron pa tayo dito nakapanayam, may mga ilang kasing residente sa loob ng evacuation center ng Barangay Gahak na may mga sugat na ang kanilang mga paa dahil nga sa tindi nga ng pagbabad sa tubig baha. At ayon din sa ating nakapanayam na 33 years na dito sa Barangay Gahak na nakatira, ay first time lamang daw nilang maranasan yung ganong kabilis na pagtaas ng tubig. Dahil noon naman, kahit umuulan o bumabagyo, ay ang tubig lamang ay umaabot hanggang binti o hanggang tuhod. Dumako naman tayo, Angela, sa Barangay Marulas, dito rin sa Kawit, Cavite. Araw naman ng Agosto 7, araw naman ng Biyernes, ayon naman sa ating nakapanayan, si Kagawad Sabale, ay tanghaling tapat nang umabot ang tubig, abot hanggang dibdib ang tubig baha at mabilis na daw ang pagragasa ng tubig. At dito nga sa Barangay Aroma, Marulas sa Kawit, Cavite, buwis buhay na itinawid ng dalawang lalaki ang isang bata mula sa rumaragasang baha. Nakasabit sila sa grills habang tinutulungan lumikas ang pamilya na natrap dito. Isa-isa nilang indirescue, Angela, ang 5 bata, pati na ang kanilang mga magulang. Sa lakas ng pagragasa ng baha, nagmistulang ilog ang eskinita sa lugar. Linggo ng madaling araw, nagsimula ang rescue operation ng Barangay Marulas. Pahirapan ang operasyon dahil nga malakas pa rin ang agos ng tubig. Tinatayang nasa 43 pamilya o 143 na individual ang kanilang nailikas. At ito nga, pakinggan natin yung ating pahayag ng kawani ng barangay at ang ibang mga residente na na-rescue ng ating mga barangay. Wala pong tigil talaga yung ulan. Ando po talaga yung peak ng tubig na sobra taas. Pero the day na pumutok po yung araw, medyo bumaba na po kasi. Nagliilo na po yung ulan. So yung tubig, medyo mabagal lang bumaba kasi nga po walang po takbuhan. Natakot na po kami ng pamilya ko kasi pinakadulo po kaming bahay eh. Kami na po yung pinakalas doon. Po mga magsi-7 po ma'am, may mga rescue na po na nagpunta sa amin. Bali po yung Friday na po, mabilis po yung ragasan ng tubig. Umabot po agad ng 2 feet. Tapos po, umabot pa po ng dibdib agad. Lakas po ng agos ng tubig po. Dinadala po kami halos. Nagdala rin po kami ng bangka para po masagip yung mga nasa dulo. At ayan nga, Angela, sa ngayon, kaninang mga pasado alas 3 ng madaling araw, Angela, bumuhos ang napakalakas. Ayan na yung update dyan sa baha. Anak ng kagwang, natakot yung mga buhaya na magsagawa ng impeachment ngayon dahil baka sila'y malubog sa baha. Ito yung patunay, mga bobonistang, tanganista, loyalista at dilawan, pinklawan na palpak ang gobyerno ni Bangag. Alam mo dyan sa Kawit, sabi po ng mga residente, noon, oo, binabaha. Pero hindi kagaya ngayon na yung baha hanggang liig na dibdib. Noon lang hanggang hindi pa nga umaabot ng tuhod pero may baha. Pero ito kakaiba yung baha. Dito na nga po natin na talagang masigurado at sure tayo dito. Kaya bumaha po ng ganun kalalim dahil palpak ang flood control at walang proyekto, mga ghost projects, mantakin mo yan. So ngayon, ang pinag-uusapan, impeachment, si Vice President Inday Sara. Di ba dapat ang sumalang sa impeachment ay itong si Bangag? Si Bongbong Marcos, wala namang iba. No? Pero yun na nga, hawak nila ang Kongreso, mga buhaya. Lahat naman din kasi sa distrito ng mga kakampi ni Bangag, binabaha. Maski yung Ilocos Norte, binabaha. Yan ang malinaw na yung pera galing sa flood control, hindi po talaga nila ginamit sa tama.
So, pinapasok nila sa mga mali-malita. So ngayon, nagdusa na maraming Pilipino, nadamay tayong lahat sa kanilang pangungurakot sa kaba ng bayan. Ayon nga ho kay Mayor Magalong, bumabalik na naman umano ang kanilang pork barrel. Ayan oh. Sabi ni Magalong, bumalik na naman yung kanilang insertions, nakuha nila ulit ang kanilang pork barrel. Talagang may pork barrel yan, puro mga buaya eh. Mga kawatan. Basta buaya, buaya kahabang buhay. Yan ang pinagkakitaan ho nila. Yan yung dugo ng mga bampera. Yung blood money sa kaba ng bayan. Hindi man titigil yung Marcos admin, pati kalyado niya, hanggat hindi maubos ang pera ng bayan. O heto, tangina, ang pinag-usapan natin, flood control, no? Pero ito, alam mo, mabubuisit ka dito kay Vince Dizon eh. Nagmumura siya, minora niya, alam mo anong minora niya? Ayan, yung EDSA. Siguro napilitan tong hinayupak na to kasi pumunta ng Davao, nagmura. So ngayon ito, pumunta sa EDSA, kita niya tuklap yung aspalto. Nagmura. Alam mo, Vince Dizon, sinong minura mo yan? Si Bongbong. Minura nyo mga sarili nyo. Baka sabihin nyo naman yan, proyekto ng mga Duterte, mga anak ng kamuti talaga kayo. Ito, si Vince Dizon, nagmura dyan sa EDSA. Ayan. Ay, teka lang, bago natin ilabas yung nagmura sa EDSA, baka ma-out of topic tayo eh. Ito, update po muna natin kasi baka man ang pinag-uusapan. Nasaan ka na, Bongbong Marcos? 8 ang nasawi. Sa habagat lang pala ito eh. 1 ang nawawala at 7 ang sugatan sa epekto ng enhanced southwest monsoon. Luis at Maymay ayon sa NDRRMC. Tangina, nasan si Bangag? Tulog. Ayan o, isipin mo, habagat lang may nasawi na. Si former President Rodrigo Roa Duterte, kahit gaano kalakas ang bagyo, wala ka mang mabalitang may nasawi. Pero ito, habagat lang may nasawi na. Ganyang kawalang kwenta ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Si Tatay Digong, mga ganyan, 24/7, hindi po yan natutulog. Nagmo-monitor po yan sa mga tinamaan ng baha at bagyo. May press con nga. May conference, ayan. Sa mga kabinete, tinutukan nila kung ano po ang gagawin nila, pinapaalam sa publiko from time to time. Pero si Bangag, Biyernes tulog, Sabado tulog, Linggo tulog. Ngayon Lunes tulog pa rin. Tangina, isang linggong tulog ka. Sa bagay, pag mga ganito kasing mga panahon malamig, sarap patulog. Patangin namin mga public servant kayo, sinahuran kayo ng taong bayan, gumising kayo, mga hinayupak kayo. Trabaho nyo yan, bantayan kung ano po ang nangyayari sa Pilipinas. Ito mga kababayan ko, pakinggan natin itong pagmumura kunyari ni Vince Dizon. Alam mo, Vince Dizon, dumuduterte ka, no? Pero hindi bagay sa'yo na nagmumura ka dahil hindi ka namang kilalang matapang, hindi ka namang kilalang kamay na bakal, kilala kang bulol. Ang minora niya dyan, minora nila yung proyekto nila, sarili nilang proyekto na palpak. Ang minora niya dyan, si Bongbong Marcos. Sige nga, ang mabubunis ng Tanganista, kaninong proyekto yan? Si Digong minora ni Vince Dizon. Minora nila mga sarili nila dyan, mga anak ng kagwang. Tingnan mo. Puta naman Ba nangyari nito kabago-bago? Bakit ang kagat niya? Pinaka-depressed na. Tingnan mo ha. Section sir. Putang ina talaga. Putang ina daw.
Kabago-bago daw. Natutuklap. Di paldo ka, Vince. Kanino bang proyekto yan? Alam ko yung aspalto sa EDSA, pinagmalaki pa nga ho ng mga hinayupak na yan. O, panahon mo na yan, Vince Dizon. Ikaw na yung DPWH Secretary, yan ang alam ko. Gumawa kayo ng pagkakitaan dyan sa EDSA, kabang-kabang pa nga eh. Yung aspalto nila, yung ano yan, may naiiwan, hindi na aspalto. Merong sa gilid, hindi na aspalto. Proyekto ni Bongbong Marcos yan. Kayo nag-implement niyan. Diba na? Wala na kayong pagkakitaan sa flood control. Kasi nabisto, ito, kunyari, mag-EDSA rehab tayo. EDSA rehabilitation, ginawa ho ninyo dyan. Pero anong nangyari? Ayan, kita ang ebidensya na manipis talaga yan. Nakikita ko talaga yan, manipis lang. Akala ko nga, EDSA rehab talaga na palawakin yung kalsada, no? Para hindi magkaroon ng traffic. Hindi. Nag-aspalto pa ang mga animal, nakaabala pa sa taong bayan, wala, substandards pa. Yan ang maliwanag na substandards. So ngayon, Erwin Tulfo, pwede ba nating paimbestigahan o ito sa Senate Blue Ribbon Committee? Napakahabang aspalto po yan. Mula po Pasayang hanggang Caloocan, yung EDSA, rehab nila. Dapat si Bangag ang i-rehab. Malamang bilyon-bilyon na naman ang gasto niyan. Pero hinabagat lang, binaha lang, hayan, tuklap. Naanod. So yung bilyones, inanod na sa baha. Tang inumin, oh. Kahit saan itong gobyernong Marcos, problema sa taong bayan. So ang minura mo niyan, sarili mo. Ang minura mo dyan, si Bongbong Marcos. Kasi proyekto naman ninyo yan. Alam mo yung EDSA, yung sino bang nakakadaan yan, lalo pong pinapasikip ni Bangag, lalo pong pinapasikip ni Vince Dizon. Kaya dapat murahin ninyo mga sarili ninyo dyan. Merong mga one lane talaga, nilagyan nila ng parang harang. Diyos ko, isang kotse na ang kasya. So ngayon ang EDSA sumikip. Dahil po kay Bangag, dahil po sa kay Vince Dizon, na gusto lamang magkakapira, paldo, ayan, gawa-gawa ng proyekto. Tanginang ispalto na yan. Magkano yung gastos niyan? Ganon-ganon na lang, nilipad lang, inanod lang ng baha. Ay putya, managot ka dyan, Vince Dizon, hindi po obra yung pamura-mura mo dahil meron kang partisipasyon yan kung bakit nagsayang ng pera ang DPWH. Yan na maliwanag na paldo, corruption yan. Graft in corruption. Ito pa, meron pang nagalit pa siya sa pothole. Hindi masyado niyan tinutukan yung yung aspalto na natuklap. Doon sila nakatutok sa pothole. Hindi ho. Yung aspalto dyan, Vince Dizon, dapat ka managot, anak ka ng kagwang ka. Murahin yung sarili nyo dyan. Dapat na-anticipate natin to eh. Barado eh, oh. Ayan, oh, hindi gumalabas, oh. Kita mo doon, oh. Tinan mo, ayan, oh. Hindi gumalabas eh. Hindi lumulusot, oh. So, ang nangyayari, since lowest Grabe yung na yun, ha? Grabe yung kabang-kabang. Tinanga yung bilyon-bilyon ng baha. Sige nga. Oh. point ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, oh, ayun, oh, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig. Nagalit na nga ako sa mga to eh. Bakit hindi naman nang na-anticipate yun? Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig dun sa mga butas na yan. Hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps dyan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng paganon. Pagka medyo gumanda na yung panahon, ayusin na to ng permanente. Fix it, no cost to government, the contractor has to fix that. And then we have to just make sure that the water does not stay. Ayan, si Vince Dizon, minora niya ang amo niya. Minora niya ang kanyang sarili. Minora niya ang kanilang proyekto. Duterte, hindi bagay. Bulol. Sige nga, sinong managot yan? Kanino isisi yan? Duterte? Lost niya.
Bilyon yan, mga kababayan ko, yung gastos na yan. Diyan sa EDSA rehabilitation na sinasabi ng Marcos admin. Hindi sila nagre-rehab ng EDSA, kundi sinira nilang EDSA, pinapasikip nilang EDSA, pinapaliit nila ang EDSA, pinapatraffic nilang EDSA. Gumawa lang sila ng pagkakitaan. Yan ay mga useless na proyekto na dapat may managot. Kung natuklap yung mga aspalto dyan, panigurado, lahat ng aspalto yan, kasi pag ang aspalto ganito, pag natuklap na kahit isa kapiranggot na ano na yan na area, no, bahagi, ay panigurado yan, tuloy-tuloy na po yan. Matutuklap na yan. So ngayon yung aspalto may Vince Dizon mula Pasay hanggang Caloocan, matutuklap yan. Tangina, bilyon-bilyon yung ginastos ninyo. Pinagmayabang pa ninyo yung EDSA rehab. Dapat si Bangag ni-rehab din nyo dyan. Kahit totoo naman. Kailangan na kayo i-rehab kasi ang laki ng problema ninyo, mga hinayupa kayo. Kaya nagkalit-silit siyang Pilipinas, sabi naman ng mga tanganista. Kasalanan ng mga didiis kaya binaha tayo, tanga nyo. Bakit? Duterte ba presidente? Bakit? Duterte ba yung nag-ghost project ng flood control? Tangina itong mga dilawan, mga pinklawan, bubunistang tanganista, mga walang kwenta. Talagang basura. Ang totoong nagpapahirap sa bayan ay yung dilaw at pula. Marcos at Aquino. Mamaya pag-usapan natin kasi nagsanib pwersa ng mga animal. Meron pang tanga nasa EDSA. Nanginang Tore pumunta ka sa EDSA kasi may baha. Ba't ka nakabarong? Ba't ka nakapamburol? Buang ka. MMDA manager nagpayong ng pula. Lumusob sa baha, nakapamborol ang animal. Tangon nito. Mga kupal-ipal. Talo talaga si Maruhas. Sige nga. Saan ka nakakita? Pupunta sa EDSA dahil may baha. Pero yung MMDA manager nakapamborol. Heartbeat. Tangina nang iipal, nang kukupa lang. Para sabihin may ginagawa. Pareho lang kayo Vince Dizon din eh. Pinapayungan, lo nyo. Magkapote kayo! Wala na, kalokohan na itong ginagawa ni Turin, ni Vince Dizon, ni Bongbong Marcos. Wala nang magandang dinudulot sa ating mga Pilipino. Dapat kayo, ipakulong kayo sa kulungan ng mga buhaya. Kaya dahil pag maging presidente man talaga si Inday Sara, wala namang kwenta yung impeachment na yan. Ganyan, hindi natuloy. No? May baha daw. Gawa ka ng kulungan dahil exclusive sa mga buhaya ni Bangag, sa mga aso ni Bangag. Hintay natin yung mga Remulla. Makukulong ang mga animal. Kasi wala eh. Wala namang magandang naidulot sa bayang ito. No? Mantakin mo. MMDA manager ka. General manager ba to? Binigyan lang ng pwesto pa Consuelo de Bobo kasi tinanggal sa pagka-PNP chief ilang buwan lang. Matino pa ba tong isip ni Tore? Ba't ka nag-Amerikana nakapamborol dyan? Tapos may pasilpi sila, proud daw sila na team sa MMDA. Dapat nagsuot ka ng kagaya ng katabi mo yan na merong MMDA, naka-raincoat, yan yung nagtatrabaho. Pero ikaw, buang ka, nagpapaipal, kupal ka lang. Tinalo mo si Mar Kupal, tinaro mo si Mar Ipal. Na nagmumotor, isang dangkal lang, tumbagad. Si Tambaloslos ba, no? Yan sana yung papalit kay Mar Kupal, puta na Bolilyaso, trinidor ng kanyang pinsan, tabing yan pa ka.
Ayan na po yung gobyerno ngayon. Alam niyo, niluloko lang talaga tayo ng tao gobyernong ito. Ang totoong manloloko at mambubudol talaga, ay tanggalin na natin si Benz. Inumin mo, Benz. Murahin mo sarili mo. Murahin mo si Bongbong Marcos. Okay, isarado muna natin yung topic na yan. Benz Dizon, minura si BBM. Ang ibig sabihin ko niyan, yung proyekto ni Bongbong Marcos. Kasi proyekto man yan ni Bongbong Marcos, yung EDSA Rehab. So, sino ang minura ni Benz? Di si Bongbong. O, tapos na tayo dyan. Alam mo, mandaraya talaga itong mga dilawan, pinklawan, loyalista, mambubudol. Saan ka nakita? Ang pagkakaalam ng maraming Pilipino, simula noon, ang Marcos at Aquino talagang mortal na magkaawayan. Di ninyo alam, mga bubunistang tanganista, loyalistang tanga, dilawan, pinklawan. Diba, 1986, EDSA People Power Revolution. Sino ang nagpatalsik sa Marcos? Aquino. Sino ang mortal na kaaway? Si Noynoy Aquino at si Ferdinand Marcos Sr. Pinalayas kayo ng mga Aquino sa Palacio de Polvoron. Nagkasakit-sakit si Makoy dahil sa mga Aquino. Pinalitan ni Cory Aquino. Kayong mga loyalista, tinarantado kayo ng mga Aquino. Kayong mga Aquino, tinatarantado kayo ng mga Marcos. Yan ang maliwanag dyan. Away-away pa nga kayo sa mall ng Rockwell eh. So ang lumabas nito, niloko nyo, kaming mga DDS, niloko nyo ang mga Duterte sa pamamagitan ng palaka. Kain suka ang mga animal. Kung totoo yung pakikipaglaban ni Ninoy Aquino, na nagorgor nga sa airport, kaya nga Ninoy Aquino International Airport yan, ang pinaratangan na bumaril kay Ninoy Aquino ay yung mga Marcoses. Yan yung history na yan. Nasa libro pa nga yan, di ba? Diktador yung Marcos. Nilabanan ni Cory Aquino. So Aquino Marcos naglalaban sa pagitan ng kulay pula at kulay dilaw. So ano na po ang nangyayari ngayon? Putang ina, hindi ba ho nakakahiya yan? Chris Aquino, Lisa Marcos. Ayan oh. Grabe yan, ano na yan, trending na yan. Actually, kagabi pa nga ho ako niyan, nagpost ako niyan eh. Kain suka ang mga Aquino, mga dilawan, Diyos ko. Wala bang pumuna dyan? So ito yung unitae na pure. O, tingnan mo, sweet surprise. Grabe mga post ng mga bayarang media. Nagpasalamat si First Lady Lisa Araneta Marcos kina Chris Aquino at mga anak nitong sina Diyos at Bimbi sa ibinigay na mga advance cake. Advance cake? Nung advance lamay? Sa kanyang post, ibinahagi ng unang ginang ang larawan ng kanilang pagkikita at tinawag na isang napakatamis at nakakataba ng pusong sorpresa ang regalo ng pamilyang Aquino. Putang ina no. Kung buhay pa si Ninoy Aquino, binatukan ka dyan, Chris Aquino. Kung buhay pa si Ferdinand Marcos Sr., binatukan ka dyan, Lisa Marcos. Kain suka. Ew! Yak! Ayan po yung mukha ni Lisa Marcos. Chris Aquino. Yan ang mukha ng Marcos at Aquinong salot sa lipunan. Yun yung apelyido. Yung dalawang apelyedong Marcos at Aquino, sila po yung mga salot sa lipunan. Sila po ang nagpabaon sa Pilipinas sa utang ng ina nila. Na utang na rin natin. Sa kanila nag-umpisa ang pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa. Sa kanila nag-umpisa kung bakit nagkautang-utang tayo.
Sa kanila nag-umpisa ang pagnanakaw at paglilimas sa kaban ng bayan, yung apelyedong Marcos at Aquino. Na ngayon, Marcos Aquino pa rin po ang gumagago sa mga Pilipino. Hindi na ba tayo nadala dito? Kain sukay, los, no? O, tingnan mo sa mga tanganista, mga loyalista, mga dilawan, na kunyari nag-aaway kayo dahil magkaaway yung mga puon ninyo, so wala na yan. Haya na, tinuldukan na ni Chris Aquino at ni Lisa Marcos ang Kain Suka Unitae. Anak ng kagwang, kahit magsanib puwersa kayo sa 2028 presidential election, wala. Sa inidoro pa rin ang bagsak ninyo. Nik-nik nyo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.